Binili ko kayo ng aking dugo at laman, at may malaya kayong pagpapasya, at ang muling desisyon ay nasa inyo pa rin. Makiputandaan ng aking ama, ngunit ibinigay ko na sa inyo ang inyong tatahakin. Mapalad ang inuunang aking kaharian, at kayo yun. Walang makakaagaw nito sa inyo. Ipanalangin ninyo ang inyong mga kapatid at mahal sa buhay. Good morning mga kapatid. Alam na natin ang tatahakin nating daan. So ito'y ipinaunawa na sa atin ng Diyos. At kung itong daan ito ang tatahakin natin, nakakatiyak tayo na makakarating tayo dun sa pupuntahan. Nasa panahon tayo na panahon na ng pagpapala, panahon ng pag-ani. Ngayon, ano ba talaga ang desire ng puso mo? Kasi kung ano yung desire ng puso mo, yun ay bibigay ng Diyos sa iyo. Delight in the Lord, and I will give the desires of your heart. So that would be our destiny. If you believe on something and pray it faithfully, mangyayari yun. It is done unto you as you believe. Ito na yung ibinibigay ng Diyos sa atin na humingi ka na. Ano gusto mo? Ito na yung panahon eh. Humingi ka na. Ano ba talaga gusto mo? Ano ba desire ng puso mo? Kailangan suriin mo sarili mo. Ano ba talaga gusto ko? Ano ba talaga desire ng puso ko? So, sarili mo makakasagot niyan. Kasi kung ako sasagot sa sarili ko, isa lang ang gusto ko. Makakasama ko ang Diyos forever and ever. Maligtas ako. Pagkat yun talaga plano eh. Ayon sa pagkapili sa atin ng Diyos, hindi pa nililikhahan sa libutan, maging katulad tayo ng Panginoong Hesus na makasama niyo sa langit. Kasama niya yung Panginoong Hesus eh. Sabi sa Ephesians 1:4. Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya, bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. So, yung nais niya na, yung tayo nilikha niya, maging anak niya tunay. Maging katulad ng Panginoong Hesus na banal, walang dungis. At ginawa ng Diyos sa atin yun. Nilinis tayo ng banal na dugo ng Panginoong Hesus, kaya tayo banal, matuwid, mabuti sa harapan ng Diyos. At kung ma-maintain natin ang kabanalang ito, pupunta tayo sa langit, at mayroon pa siyang consolation prize. Bibigyan tayo ng masaganang buhay sa lupa. Lahat ng desires ng puso mo ibibigay. Pero kailangan ganapin mo yung kondisyon. If my words abide in you and you abide in me, you can ask anything and I will give it to you. So, pumipili tayo ng daan, dadaanan natin at ang daan yan si Kristo. Yung dadaanan natin si Kristo na yan, mahihingi natin kahit ano, habang nananatili tayo sa daan. So, ikaw, you have to choose it. Ikaw ang magdidesisyon. Minsan lang ito magaganap sa buhay mo, minsan ka lang naging tao, hindi na ito uulitin. So, ano yung ginawa mo, ano yung pinili mo, tatanagutan mo yun. The prayer of faith shall be our destiny. So, kung ano yung gusto mo, yun ang ipag-pray mo, yun ang desire na po. That would be your destiny. What you think today and what you desire today shall be your future. So, ikaw So, kung ang pipiliin mo, buhay na walang hanggan, wala ka ipag-pray. Kung hindi maging matuwid, maging banal ka, masunod mo kalooban ng Diyos. Yun ang magiging destiny mo. Nakakatiyak tayo doon dahil ayon nga sa pagkapili. Walang bahay dungis tayong banal na magiging katulad ng Panginoong Hesus. Yun ang plano. Pero lahat ng tao hindi pipiliin yun eh. Mapalad yung pipili nun, bibigyan ng Diyos ng Holy Spirit para maganap niya yung plano. Yung ayaw nun, bahala ka, ayaw mo eh. Hindi kita bibigyan ng Holy Spirit. Evil Spirit nasa iyo eh. So kapag pumili ka at pinili mo Panginoong Hesus, bilang Diyos mo tagapagligtas, dadaan ka doon sa dinaanan ng Panginoong Hesus na yon, na wala siyang ginawa kundi sumunod sa lahat ng kalooban ng Ama, nandun siya sa langit ngayon, nakaupo sa kanang trono, ganoon din tayo. Dadaan tayo sa dinaanan ng Panginoong Hesus, magiging katulad tayo ng Panginoong Hesus, mga anak ng Diyos. So nasa iyo yan. If we believe in something that we ask for and confirm it His will, if His own will, surely we will have it. It is done unto you as you believe.
Kung ano yung nasa isip mo, ganun ka. Proverbs 23:7. Sapagkat kung ano ang iniisip niya sa loob niya, ganun siya. So kung ano iniisip mo sa loob mo, ganun ka. So kung tingin mo sa sarili mo, anak ka ng Diyos, tinawag ka, hinirang ka, nasa iyo Espiritu Santo, ganun ka nga. Nasa iyo nga ang Espiritu Santo. At kung iniisip mo sa loob mo na maliligtas ka, gagawin mo ganun nga. It is done unto you as you believe. Ganun nga. So magkakaroon ka ng kaisipan na ni Kristo. Hindi na yung dating pag-iisip. Magbabago tayo ng pag-iisip na ni Kristo. Word of God na. So ang buhay natin, nakabatay na sa Word of God. Lahat ng gagawin natin according to the Word of God. That is Jesus Christ. No one can go to the Father except by Jesus Christ. So walang makakapunta sa langit sa Ama maliban kay Kristo. Dadaan ka kay Kristo. He is the way, the truth, and the life. So wala nang iba, walang ibang daan, walang ibang life, walang ibang truth, kundi si Jesus Christ. So kung mananatili tayo sa Panginoong Yesus at sa Kanyang salita, hingin mo kahit ano, ibibigay ko sa iyo. I'm going to supply all your needs according to the riches and glory of Jesus Christ. So kung magagawa natin, magpakabanal. At ang kabanalan, pagsunod sa utos ni Kristo. Araw-araw tayo nagpapakabanal, araw-araw natin sinusunod ang Panginoong Yesus. Sa lahat ng sitwasyon, hindi ka pwedeng mga tuwiran. Word of God ang ikakatwiran mo. Ang magiging salita mo, Word of God, hindi ka aalis kay Kristo. Lahat naman ang hihingin mo, ibibigay. Matthew 21:22. At lahat ng mga bagay na inyong hihingin sa panalangin na may pananampalataya, ay inyong tatanggapin. So, paniniwalaan mong lubos, yung pinagpe-pray mo, i-imagine mo na yun, magkakaroon ka na ng vision doon na nasa langit ka, kasama mo ang Ama, mga bagay na panlangit iniisip mo, mga bagay na matuwid, mga bagay na mabuti, banal, yun lang ang iniisip mo. Kailangan kakain tayo ng no worry diet. Hindi tayo mag-worry sa mundo. Kasi puro worries na araw-araw, mag-worry ka pa. So, para makaalis ka sa worries, mag-change of mind ka. Ang i-meditate mo, yung magiging buhay mo sa langit at yung buhay kabanalan. I-meditate mo yung masaganang pagpapalang ibibigay ng Diyos sa iyo. So, that is your faith. Saan yun? James 5:16. Magpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan at ipanalangin ng isa't isa ang iba upang kayo magsigaling. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. So kung mananalangin tayo sa isa't isa at ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, hidingin ng Diyos ang panalangin mo. Kung lahat tayo nananalangin sa bawat isa, ipapanalangin ka rin ng Diyos. Kung ano yung ginawa mo, gagawin sa iyo eh. Kung ano yung tinanim mo, anihin mo. Kaya kung ipinapanalangin mo araw-araw, mga kapatid mo, yung mga kapatid mo, pinagpe-pray ka rin araw-araw. Kaya sabi mo nga sa inyo, bago matulog, iinom tayo ng gamot. Ipagpe-pray natin ang bawat isa. Pagkagising, iinom na naman tayo ng gamot. Ipagpe-pray na naman natin ang bawat isa. At yung faith na sinasabi ko nga sa inyo na hindi tayo mamamatay, huwag maalis sa prayer niyo yun. At yung tayo masagana at pinagpala. Huwag maalis sa prayer ng lahat yun dahil magaganap yun eh. Kung ano nasa isip mo, ganun ka eh. It is done unto you as you believe. So kung ano yung lumalabas sa bibig mo tiniisip mo, yun ka. That would be your destiny. That would be your future. Yun ang sinasabi na salita eh. God will surely answer our prayers. Psalm 91:15. Siya'y tatawag sa akin at sasagutin ko siya. So tatawag ka sa Diyos, sasagutin ka, anak eh. Ako'y sa kanya sa kabagabagan. Kabagabagan. Aking ililigtas siya, pararangalan siya.
So kahit anong dumating sa ating trouble o kabagabagan, ililigtas na at pararangalan tayo. Bibigyan tayo ng reward doon sa langit. Magkakaroon ng rewarding doon. Pero kailangan magpakabanal-banal ka. Sumunod ka sa kalooban at humingi ka at bibigyan ka. Sabi ng Diyos, hindi kasi kayo humihingi, kaya hindi kayo tumatanggap. John 16:24. Kasi ang gusto ng Diyos, pagpalain tayo, manang masagana. Paano kapag papalain? Ayaw mong humingi. Kaya sabi, ask, it shall be given. Knock, it shall be open. Seek, and you shall find. Ayaw mo Nasa atin na yung kapangyarihan binigay na yun We have that power to ask and receive. Ito sabi, John 16:24. Hanggang ngayon, wala kayong hinihinging anuman sa pangalan ko. Wala kayong hinihinging anuman sa pangalan ko. Kayo magsihingi at kayo tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. So, kaya hindi ka tumatanggap, hindi ka humihingi. Ba't ayaw mo humingi? Siya may-ari ng langit at lupa. Siya ang lumikha ng lahat ng bagay na probisyon sa atin. Ang gusto lang ng Diyos, humingi ka. Ang gusto lang ng Diyos, mag-pray ka. Humingi ka. Kasi, nung likhain si Adan, sabi ng Diyos nilikha niya si Adan upang ingatan at mahalin at inilagay sa Garden of Eden. Alam niyo ba na ang unang pangalan pa ni Eva at ni Adan, Adan? Sabi sa Genesis 5:2. Kasi ibig sabihin ng Adan, mankind Nung mabasa ko nga ito, nung tawagin lang ni Adan, si Eva, nung mga anak na, naging ina siya ng buong sanlibutan. Pero ang tawag ng Diyos sa kanilang dalawa, Adan babasahin ko sa inyo. Lalaki at babae, silang nilalang, at sila'y binasbasan, at tinawag na Adam ang kanilang pangalan, ng araw na sila'y lalangin. Kasi galing si Eva kay Adan Butot laman at dugo ni Adan si Eva. Nung tawagin lang Eva, nung mga anak na, sabi niya, at tinawag ng lalaki, na si Eva, sapagkat siya ang ina na siyang sinuko. Pero ang tinawag ng Diyos sa kanila at Timana, parehong Adan Kaya ang babae galing sa lalaki. Kaya ang lalaki mamumuno sa babae. The bones of my bones, the blood of my blood. Kaya helpmate Kaya ang mag-asawa, nagbibigay ang Diyos ng magiging. Kapag mabait ang asawa mo at matuwid, galing sa Diyos yun, sabi sa Proverbs. Hindi mo kailangan maghanap ibibigay sa iyo Dahil si Adan hindi naman naghanap Nagising na lang siya, meron siyang Eva. Meron akong babae na ito katabi. Hindi naman siya naghanap So yung iba sa inyo, wala pang asawa, kayo mainip, humingi lang kayo, ask and it shall be given. Yung gusto mag-asawa. Yung ayaw mag-asawa, edi okay lang yun, binigyan ka ng gift of virginity. Kaya mong hindi mag-asawa. Pero pag gusto mo mag-asawa, humingi ka. Sabi sa Proverbs kayamanan at bahay namamana sa magulang, ngunit ang mabuting asawa nang galing sa Diyos. Yun ang so, ibig sabihin, bibigyan ka. Kaya nang makita niya si Adan, sabi niya, hindi pala, mabuti itong nilikha ko to na kapag iingat ko, walang kasama. Nilikha ako sa kanya na makakasamang helmet, tutulong sa kanya. Di pinatulong. Binigyan ng Diyos ng pampatulog si Adan na mahimbing Inoperahan, the first sergeant is good Inoperahan. Kinuha yung isang, walang alam si Adan, kinuha yung tadyang niya. Tapos ginawa ng Diyos na babae. Itinabi sa kanya, Pagkagising, nung ligain, sabi sa kanila ng Diyos, binabasbasan ko kayo at kayong dalawa ang pangalan nyo, Adam. So yun Yun ang nakasulat sa Bible Tsaka lang siya tinawag ng mga anak na naging ina na ng sanlibutan. Kaya nilikha ng Diyos na babae at lalaki lang. So walang third sex. Walang third sex. First, 1 and 2 sex lang. Male and female lang. The yin and the yang. Matthew 7:7. Magsihingi kayo at kayo bibigyan. Inuutusan tayo. Yung iba, tamad humingi Alam niyo ba na ang bata walang ginawa kundi humingi sa nanay at tatay niya?
Yun naman tatay at nanay, naiinis ka, hihingi dahil kapos sa pera. Ano ba, wala naman pera eh. Hingi ka ng hingi. Pero ang Diyos hindi, ang daming pera nun eh. Nasa Kanya lahat ng kayamanan eh. Miski humingi ka ng humingi, hindi mauubusan ng Diyos. Kaya ang gusto ng Diyos, humingi ka. Hindi mo kayang ubusin itong ibibigay ko sa iyo. Kaya sinampol ko sa inyo, dagat eh. Sa palagay niyo ba, mauubos niyo yung dagat? Miski hakutin mo, mauubos. 75% of earth is ocean. 25% lang ang land. Katulad ng katawan natin, 75% ang tubig, 25% lang ang laman. Kaya dapat, lagi ka umiinom ng maraming tubig. Para balanse. Yun ang balanse. Pag maraming tubig ang katawan mo, balanse na ang inner organs mo. Lahat ng internal organ mo, nag-work ng properly. Kumpleto yung tubig eh. Kaya alam niyo ba na miski yung tao, hindi kumakain, mabubuhay siya pag may tubig. Pero mamamatay siya pag walang tubig. Natatandaan ko yun nung nagkaroon ng lindol eh. Sa Baguio yata yun. Hyatt building yata bumagsak doon. Eh merong isang buwan natigil sa ilalim. Eh wala siyang makain. Ang kinain niya, damit. Wala na siyang mainom. Ang ininom niya, ihi. Nabuhay siya. May ihi pa eh. Nakainom pa siya. Kung walang ihi, mamamatay yun. Kahit may damit. Kasi kumain ka ng kumain, kailangan mo tubig. Kaya pag pumasok ka sa bahay, pinakain ka, wala bang pantulak ba? Sasabihin, wala bang pantulak to? Pampasok lang, yung pantulak. Importante yung pantulak eh. Magsusurvive ang tao pag may tubig. Kahit walang makain, basta may tubig. Kagaya ng buko, kaya tree of life yun eh. Ginagawang dextrose yun eh. Complete foods din ang tubig ng buko eh. Yung makainom ka lang na, mabubuhay ka na. Eh, pero yung kahit-kain ka na kain, mahihirapan ka, mabubulunan ka pa doon, ala tubig. Ang iinumin mo, ihi mo para mabuhay ka. Magsihanap kayo at kayo makakasumpong. Magsitugto kayo at kayo bubuksan. So that you have to act in faith. Pag meron kang gustong mangyari sa iyo, di hanapin mo. Kung gusto mo may makuha, dito magtuk at mabubuksan ka. But believe by faith. You have to act by faith. Kailangan kumilos ka sa pananampalataya. Paniwalaan mo yung hinihingi mo. Kaya sabi mo nga, tinan niyo yung mga tao, wala naman Diyos, pero may pangarap, nagaganap. Kasi laman ng isip na lagi yung pangarap niya eh. Natatandaan ko yung yung singer na bata na nanalo, yung sinasabi niya, Nay, sabi niya gano'n, mananalo ko dyan. Magkakaroon tayo ng ganyang bahay. Nangyari yun eh, nanalo yun eh. House and lot siya, panalunan. Kahit hindi, wala sa Diyos yun. Pero nandun yung faith niya eh. Nandun yung faith niya, mananalo ko, magkakaroon kami ng ganun ba. Ang problema, natanggap niya yung ganun pala. Sana maging Kristiyano yun. Kasi kahit makamit mo lahat yan, wala ka naman Diyos, useless eh. Eh tayo may Diyos, tapos ibibigay pa gusto natin. Sila na ibibigay lang ang gusto, wala naman sila Diyos. Eh tayo may Diyos na, meron pa tayo nahihinging gusto natin. Kaya pinagpala tayo. Ang kinakailangan lang, gawin mo yung mga kondisyon. Tapos humingi ka na ng humingi. Hingi ng hingi. Ang bata nga, hingi ng hingi, di ba? Kaya hingi lang ng piso, pag binigay mo 25, abet, 25, pera ba to? Kahit nga yung pulubi, nagpakarga ako ng gasolina nung isang araw nandun, may dumikit sa akin na batang mga humihingi ng pera. Binigyan kong 25, abet, pera ba to? Piso. Sabi ko, ikaw ang humihingi, didiktahan mo pa, akakata 25 ko. Wala kang pera sa akin. Binuhin mo, 25 ayaw. Gusto piso, 5 piso, lowest. Ganun ang mga pulubi ngayon. Nagdidikta, ayaw ng 25. Hindi tinatanggap ang 25. Ang dami ko nga nakikita sa kalsada minsan, 25, hindi pinupulot eh. Para sa kanila, kaya piso, kailangan pinakamababa. Ephesians 6:18. Ito kailangan gawin natin. Lahat tayo gagawin to. Magsipanalangin kayo sa Espiritu. Yung walang Holy Spirit, hindi na masusunod ka agad ng utos na to. Kasi mananalangin ka sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya ang lahat ng anak ng Diyos, binigyan ng Espiritu Santo. Para yung utos na magsipanalangin kayo sa Espiritu, magagawa mo. Ng lahat sa panalangin at nagdaing at ng buong panahon. So every minute, every hour, every second, nagpe-pray ka.
Magagawa mo yan by the gift of tongues. Kasi pag nakahit ka ang kanado, pwede kang mag-tongues eh. Pwede mo maganap yung panalangin sa Espiritu kahit anong oras, kahit siyang ka nandun. Kahit nasa jeep ka, nasa kotse ka, makapag-pray in tongues ka. Hinaan mo lang kasi pag narinig na babe, may luko-luko sa tabi mo. May bubulong-bulong dyan. Medyo sa isip ka lang mag-pray. Pag nasa loob ka ng bahay, pwede mo sabihin. Wala nang makakakita, makakarinig. Kung saan na babe, luko-luko yun, bubulong-bulong. Hindi alam, nag-pray in tongues ka. Magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon at magpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. So, inuutos to, lahat, magpanalangin tayo sa isa't isa. Hindi lang ako mananalangin sa inyo. Mananalangin tayo sa isa't isa. Bumabalik eh. Kung ano yung dinadalangin mo, bumabalik sa iyo. Kaya ang iglesia, magiging masagana. Bakit? We pray to one another eh. Ganun na nangyari kay Pedro nung mahuli eh. Hinuli siya, tinulong siya eh. Ang ginawa ng iglesia, nag-pray ng matinding prayer na makalaya si Pedro. Pinalaya ng angel si Pedro. Nung kumakatong sa pintuan, binuksan ng babae, sabi ng mga nato, sino yan? Si Pedro po. Ano yung nakakulong yun eh? Pwede ba mangyari nakakulong ay pinakawalan eh? Because of the prayer of the church. So, ibig sabihin, kung meron man nakakulong sa atin sa kahirapan, sa sakit, o saan man, pwede natin pakawalan. Pwede. Kung 2 o 3 sa lupa, hingin na anumang bagay, gagawin ng Diyos eh. Halimbawa, meron tayong isang kapatid na meron sakit, na talaga matindi. Lahat yun ay pinag-pray natin, makakawalan natin siya sa sakit na yun. Makapangyarihan ng panalangin ng iglesia. Lalo na sa mga banal, at ito yung panalangin hinihingi na Diyos sa atin, na lahat na tayo magpanalanginan sa isa't isa. Colossians 4:2. Manatili kayong palagi sa pananalangin at kayo magpuyat na may pagpapasalamat. So yung prayer daw na gagawin natin, laging may pasasalamat. Kasi pag nagpasalamat ka, ibig sabihin, naniniwala ka, tinanggap mo na. Di ba halimbawa, binigyan ka ng puto. Binigyan mo ng puto si Mang Noli, sabi ni Mang Noli, thank you ha. Tinanggap niya yung puto kaya nag-thank you. Tayo, hindi pa natin tinatanggap, thank you na. Thank you. Ang babait ninyo. Hindi pa natin tinatanggap, nagpapakit. You believe eh. Kaya ang prayer natin, magiging ganito na eh. Lord, salamat po ha, pinagpala mo kami. Lord, salamat po, binigyan mo kami ng masaganang buhay. Lord, salamat po, ligtas kami, hindi kami mamamatay. Lord, salamat po, walang mamamatay sa palate. Buhay po kami kukunin mo. Lord, salamat po. Gratitude. Yung ibig sabihin kasi ng pagpapasalamat, it will multiply. Sa tuwing nagpapasalamat ka, it will multiply. Tinan mo nung pakainin ni Jesus Christ yung 5,000 fold. Yun eh, hindi pa kasama bata't babae, lalaki lang ha. 5,000. Ano ginawa ng Panginoong Jesus? Sabi Panginoon, meron po dito 2 isda at 5 tinapay. Anong ginawa ng Panginoon? Di ba pinagpasalamatan niya yun, yung tinapay at 2 isda? Ano ginawa ng Ama? Di ba nag-multiply? May nalabi pa, 12 bakol. May tatabi pa. Pwede pang kainin uli sa susunod na paglalakbay. Wala lang sinabi na tubig. Nagkainan niya, wala. Hindi, baka may mga tao tubig ko. Ang hirap no, kain ka na kain, walang tubig. Maaaring may mga baon yun, kasi susunod-sunod eh. Ang mga baonan ng araw, yung mga balat ng mga kambing, tinatalian lang nila yung dulo nun, lagayan na ng tubig yun. Ginagawa nilang lagayan, mga balat. Balat ng kambing, balat ng baka, puro balat. Maaaring may baon, kasi wala naman nasabi na may tubig. Philippians 4:6. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. So ito inuutos, huwag mabalisa sa anumang bagay. So no worry diet. Ang diet natin, no worry. Huwag mabalisa sa anumang bagay. Ito yung diet, ang kakainin mo yun. Hindi ka mag-worry. Magiging mapayapa ka lang at masaya every second of your life. Yun ang espiritu. Yun ang buhay ng espiritu eh. Hindi ka nagagalaw ng masama. Hindi ka nagagalaw ng problema, ng stress. So, nasa pagsasana yun eh.
Kasi ang buhay natin, punong-puno ng anxieties tsaka stress. Araw-araw yun. Sabi sa Ecclesiastes 1:13, ano itong ibinigay ng Diyos sa tao na pagtitiisan niya? Mahabang tiisin. Puro, sabi ni Cristo, sa mundo, may puro apigatian kayo. Pero, nagtagumpay ako, tagumpay kayo by faith. So, yung faith is on the Word of God. Believing the Word of God. Ano? No worry diet. Huwag balisa sa anumang bagay. So, huwag kang mababalisa, huwag kang mamumroblema, huwag kang magme-meditate ng problema. Ang i-meditate mo, Word of God, saka yung pagpapalang ibibigay ng Diyos. At yung buhay mo, yun ang i-meditate mo. Kundi sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong kahilingan sa Diyos. So, huwag kang mag-worry. Halimbawa, may worry, may problema eh. Kasi problema, worry yan. Nag-worry ka. Ano ang problema? Ay di walang pambayad ng kuryente. Di mo kung problemahin, ibigay mo sa Diyos, Lord, salamat po bibigyan mo ko ng pambayad ng kuryente. Hindi ko alam kung paano, pero salamat may pambayad kami ng kuryente. So, darating yung araw, makita mo, nakabayad ka ng kuryente, gumawa ng Diyos ang paraanan. Papasalamatan mo na kaagad. Huwag kang mag-worry, relax lang. Ito nga, hanggang ngayon nga, si Jembo, may 28,000 na na babayaran kaming placement fee. Pupunta na Kuwait yan by February. Wala pa, sabi ko, by faith yan I believe the Lord will provide. Maghihintay kami kung paano gagawin ng Diyos. Pero naniniwala ako, makahalaka si Jembo, the Lord will provide. Salamat, Lord. So, kinakailangan, ganun ang pananampalataya Ganun ang ginawa ko sa inyong lahat Yung mga answered prayer sa inyong lahat, ganun lang ginawa ko Bago ko matulog, pinagpe-pray ko kayo isa-isa. Sa pagising ko, pinagpe-pray kayo isa-isa. Paulit-ulit yun hanggat hindi nagaganap. Kaya sinasabi ko, naganap na may prayer ko sa inyo. Sabihin nyo baka mamaya inuulit ko, tapos na pala Buti si Evelyn nung sinabi sa akin, Kuya Larry, regular na si Karen. Ako, salamat naman. Baka mamaya, regular na. Sabi ko, Lord, gawin mo po regular si Karen. Regular na pala. Kasi nangyari nga talaga sa akin yan Yung si Angie nandito pa, pray ako ng pray na, Lord, pauwiin mo si Angie mapayapat buhay, proteksyonan mo siya. 1 linggo na pala nakauwi. Para ako tanga Kaya sabi ko, sasabihan niyo nga ako, pagtapos na yung prayer ko, dahil paulit-ulit pa ako, tapos na pala So, huwag kang titigil na panalangin hanggat hindi nangyayari. Ipakilala mo yung panalangin at sigurado magaganap yun. Whatsoever you ask in my name, I will give it to you. Kaya sinasabi ko nga sa inyo, the name of God is I am. I am. Ako nga. Kaya kapag magpe-pray ka, sapat na sa Diyos, sabihin mo na I am blessed. Sapat na sa Diyos yun, bless ka. In Jesus' name, in God's name yun, you are blessed. I am wealthy. I am strong. I am healed. Sabi ko nga sa inyo, yung tinnitus ko magaling-galing na Konting-konting hugong na lang. Kasi pag gumigising ako ng umaga, grabe yung hugong niya. Talagang parang yung nagmumulyo, nakarinig ba kayo na nagmumulyo ng bakal? Irritative yun, nakakainis. Ganon. Kaya hindi ako nakakatulog. So parang ginagawa ng Diyos sa akin, ganun lang. Lagi kong nilelehens yung auditory cortex yung sa utak. Doon nagagaling yung frequency o hugong. Na maggumaling na yon, yung tenga ko, yung eardrums ko, ma-repair. Wala na ako tinnitus. Ngayon, meron pang konti na lang. Very minimal na lang. Konting panalangin pa. Kasi nangyari sa Panginoong Jesus yan, pinulit niya Meron siyang inilehens na bulag Nilehens niya. Tapos sabi niya doon sa bulag, nakakakita na ba? Sabi ng bulag, hindi pa po para mga puno lang Nilehens na naman niya. Tapos nilehens na naman niya, nakakakita na po ako. So merong way ang Diyos na lehens na continuous lehens. Progressive healing. Nangyari yun doon sa bulag Sabi nga, puro kahoy Nilehens na naman niya. Pero minsan may lehens si Christ na antemano. Pag sinabi niya, tumayo ka, maglakad ka, lakad na. Pero may instances na kailangan lagi mo ipag-pray din nga Kasi yung lagi nag-pray ka, it makes you believe. Kasi faith cometh after hearing and hearing and hearing the Word of God. So yung pananampalataya, dumadating sa patuloy at paulit-ulit na pakikinig ng salita ng Diyos. So kung paulit-ulit kang nananalangin na may pananampalataya, that would be your destiny. So ang iglesia ito, magiging masaganang-masagana. Masaganang-masagana tayo sa lahat ng bagay. Pinagpala tayo ng Diyos. Sabi ng Isaiah 65:24, ito matindi Isaiah 65:24.
Eto, alam ng Diyos kung sino sa atin talaga yung nagpapakabanal-banal eh. Pag nagpapakabanal-banal ka kasi, alam ng Diyos yun eh. Diyos siya eh. So kapag ikaw nagpe-pray, alam na niya kung ano nasa puso mo, ay yung desire mo. Kaya bago mo palang ginagawa, ganito na ginagawa ng Diyos. Isaiah 65:24. At mangyayari na bago sila magsitawag, sasagot ako. At samantalang sila yung nagsasalita, aking didinggin. Bago pa lang tumatawag, sinasagot na. Pero ito, kaya sabi ng Diyos hindi pa kayo nananalangin Alam na ng Diyos ang kailangan nyo Ito, bago ka pa lang mag-pray, sasagutin na. Bakit? Nakikita yung puso mo Nagpapakabanal-banal ka. Nagpapakalinis ka. So, pag nagagawa natin ang kondisyon, if my words abide in you, and you abide in me, you can ask anything, and I will give it to you. Amen?